Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Uyanan pinagsarong pwersa na mahatod din amay ng mga bareta. Ang dekada ng nagahatod din mga napapanahon na impormasyon. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ngunyan, on air as in online sa mga kakamping radyo. 99.9 WEB Kamsur. Kaibigan mo na, kakampi mo pa sa Rinconada. 99.3 KM Kakampi sa Partido. 91.9 BBS FM sa Syudad ni Naga. Basta Bareta, sigurado. Asin sa Kakampi, Kamsur Online. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Ng gobyerno, mga seaports, airports, shopping malls sa Pilipinas. Kang Enero 20, sinabi ka National Bureau of Investigation na arestado si Ding asin duwa pang Pilipino huli sa na-report na aktibidad ng pang-ispiya. Inot naman sinabi kang NBI asin kang AFP na posibleng involved ang lalaking Chinese sa pinagluludahan na operasyon kang foreign power na discovering high precision topographic mapping sa saindang sasakyan kan maarestar ang mga ini. Mientras tanto mga tugang, sa tao kang pagdangog dapit sa nagalangkaw na kaso kang teenage pregnancies, inako kang Commission on Population and Development of PAPCOM. Na kang 2003, 8 anyos ang edad ang nairistong pinakaaking nangaki sa probinsya kang Sulu. Sigun ki PAPCOM Deputy Executive Director Lolito Tacardon. Sa pagdangog kang Senate Committee on Basic Education na pinapamayo ni Senador Sherwin Gatchalian, medyo nakakahandal ang nagdadakulang bilang ka mga kaso ng pambabados sa amay na edad. Sa datos kan Civil Registry and Vital Statistics, pigbuyagyag ni Tacordon na kan 2023 na iristo ang 11,497 na live births sa mga edad na 10 sagod 15 anyos, mentras tantong 54,510 live births sa mga 17 anyos paba, mentras na 23,260 live births man ang repeat pregnancy. Nairis lumang kan 2012, ang teenage pregnancy cases sa 209,000 na nagbaba sa 142,000 kan 2023. Alaga ng kaso kan mga edad 10 sagod 14 anyos na nabados kan 2023, nairistro sa 3,342, halis sa 1,629 kan 2013. Katagod kani pinahayag ni Health Secretary o Assistant Secretary Albert Domingo na dapat nababados ang aki na dapat nag-eskwela asin nagkakula, asin dahil dadaraning sa rupang aki. Nagtutubon si Domingo na dapat pag-isipan na maray ang pagutokdo may koneksyon sa poverty invest na punan ini sa 11 anyos. Pwede man subot ikonsiderar ang pagkataon ng age appropriate asin culturally sensitive information sa mga edad na 8 anyos sa sagod 9 anyos. Tinawandong pa ni Domingo na sa indang record sa mga tinamaan kang HIV. Ang sendang first sexual contact nangyari kan sinda 16 anyos alagad ang paggamit ng contraceptives nasa edad na 17 anyos na. Kakampi Network News. 12 minutos makalampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Mientras tanto mga tugang, sa iba pang mga barata niya tungkol sa lado nasyonal, irirekomendar ka National Price Coordinating Council, NPCC, ang deklarasyon kan Food Security Emergency sa nasyon sa laog ng duwang aldaw. Yan ang pigbulgar kan Department of Trade and Industry sa naging pagdangog kang murang pagkain Super Committee duman sa Kamara de Representantes kasugma. Inupermarwan ka National Food Authority. Laikwasidang 761,207 sako ng bagas sa enterong Pilipinas kung saan 300,000 digdi ang medyo halinang nakasaray sa mga warehouse. Ang Secretary kan Department of Agriculture, Yoan madeklara ning Food Security Emergency oras pigrekomenda na ini kang NPCC.
Tatamaan ang supply chain kam Pilipinas in kaso maglangkaw ang taripa o maglangkaw ng taripa ng Amerika sa mga produkto sa ilalim kan administrasyon ni US President Donald Trump. Sigun National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, oras naglangkaw ng taripa ng Amerika, posibleng maggamit o magbalusman ang ibang nasyon asin siyertong maapektaran ang global economy. Apore kayan, bahaloy man na subot na apektado ang ekonomiya ka nasyon kang external sector, kaya kaipuan ining bantayan. Katakot ganit tinabandoong kan pamayo kan NEDA na dapat manggrani pakusugon ang mga lakdang para paiwason ang ekonomiya kasabay kan pagiging agresibo sa bilateral as in regional trading arrangement. Mientras tanto, posibleng bareta na haros sa 60% ng ekonomiya sa nasyon, domestic, mientras nantong ang 70% halis sa sektor nin serbisyo. Kakampi Network News. Sa iba pa mga bareta niya tungunan, pigninganan ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog ang akusasyon kang kampo ni dating Presidente Rodrigo Duterte na premyo gratifikasyon kan Marcos administration ang ilinuhol sa sayang executive clemency uli sa pag-atake asin pangaraot subot sa dating Presidente kang Pilipinas. Sinabi ni Mabilog na dahil siya nag-atake asin nagsabi sa naman siya ng mga katotoohan. Katakon ini kan ipinalawas na pahayag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na malinaw subot na pigpremyuan si Mabilog sa pangaraot subot kay dating Presidente Rodrigo Duterte na kritiko kang administrasyon. Mientras tanto, inawando ni Mabilog na mayo siyang inakampang na kasong may koneksyon sa illegal na droga. Sabi ni Mabilog, ang itinao sa iyang executive clemency kang Presidente kang Pilipinas may koneksyon sa administrative cases na isinagat sa Office of the Ombudsman. Batandaan, inaakusaran ni dating Presidente Rodrigo Duterte si Mabilog na imbelto sa illegal drug trade. Uli sa takot sa sayang buhay, naghali sa Pilipinas si Mabilog kan 2017. Nag-attender siya ng sarong conference sa Japan, alagad dahil na siya nagbalik sa Pilipinas kay banan-an sa iyang pamilya. Kakampi Network News. Sa iba pa mga barata niya tungkol dyan mga tugang, 16 minutos na makalampas ang alas 5 ng pagkaga. Antabiyanan po ang mga report kan mga pagriban niya ito halis sa luwas at yan. Mientras tanto, sa iba pa mga barata niya tungkol dyan sa Radyo Nacional, dakulang kumpiyansa kan Maharlika Investment Corporation ng investment ninda sa National Grid Corporation of the Philippines mapawro sa presyo kang kuryente. Ano sinabi ni MIC President Rafael Consing Jr. matapos makuha ang 20% na stake sa NGCP. Ipinahayag man kan opisyal na bakong totoo ang mga report na igwang banta sa seguridad kan supply ng kuryente sa Pilipinas. Mientras tanto, sa iba pa mga baratang yatong niyan, ipinahayag man kang Commission on Elections Comelec na makondusir ang ahensya kay banan ang TikTok Philippines di mga aktibidad na may katayuan magtulod ni sinserong eleksyon asin mamantinir ang digital na integridad para sa eleksyon sa bulan kan Mayo. Sigun kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, gigibon ang pagkapalakop ni mga informasyon may koneksyon sa eleksyon sa pagining video sharing. Kabalig di ang sarong podcast episode dapit sa mga kaipuan na gibuhon kada aldaw ng eleksyon. Mientras tanto, ipiniliwanag ba ni TikTok Philippines Public Policy Manager Pichi Paderna na ipagabawal sa platform ang mga political advertisement asin dahil tinutugutan ang mga politiko na magganansya halis sa mga political content. Pignido pa ni Paderna na tinutugutan ang paghiras sa TikTok ka mga political statement. Ito tawa na pig-report na nagperma ang Comelec sa asin TikTok sa sarong Memorandum of Agreement kasugmang Martes sa Enero 28. Kakampi Network News. 18 makalampas ang oras na alas 5. Aramon tamo na mga bareta magalis sa mga pagriba sa luwas. Responsable sa pangagadan sa sarong 52 anyos na PWD. Sa Manuaan kan Kabusaw, Camarines Sur, arestado na kan mga autoridad. Baretang yan, report ali kay Mike Gravito. Mike! Katakod
Kada pinakusog na kampanya laban sa kriminalidad naging matrayumpo ang ginibong haruma na investigasyon sa nangyaring krimen duman sa Banuan kan Kabusaw, Camarines Sur kung sa inigwa ning natagbuan na bangkay ning lawas kan sarong babae na nagaalalataw-lataw sa Salog, Harani sa tulay kada Santiago Road, Barangay Castillo, Kabusaw, Camarines Sur. Sa tabang kan sa iyang mga kapamilya, pinagwisto ang biktima na si Ate Lai, 52 anyos, mayong agom, sa sarong person with disability, asin man residente kan Zone 2, Barangay Castillo, Kabusaw, Camarines Sur. Sa ipig sa gibong pag-imbestigar sa pamamayo ni Police Captain Albert Hoben, Officer in Charge kan Kwerpo di Polisiya kan Banuan in Kabusaw, katabang ang mga operatiba asin man mga testigo, positibo na nabisto asin ipigtokdo ang kinakamagtakan kasuspitsado na naging dalan tanganing arestaron ang sarong alias Andoy, 50 anyos may agom, sarong parasira asin residente kan Gawad Kalinga, Barangay Castillo, Kabusaw, Camarines Sur. Mentras tanto sa ipigpaluwas na resulta kan pinagibong post-mortem external examination sa lawas kan nasambit na biktima, pigsasabi na ini ang nagasapo nin mga lugad asin mantama sa iyang payo. Pasado kay Police Captain Albert Hoben sa kooperasyon kan mga namamanuan sa pulisya, matatawanan ni justisya ang pagkagaran kan nasambit na biktima. Ang arestadong spitsado makalihis na basahan kan sa iyang karapatan ang nasa kustodiya ng unyan kan Kabusaw Municipal Police Station para sa magkakanigog disposisyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Public Safety Office kanaga nagpagirumdum sa mga ambulant vendors na day magtinda sa mga day designadong lugar. Iyo. Italas ka baretangan halikim Baiko Garcia. Adagos na nagpapagirumdum ang Public Safety Office sa Siyudad Canaga na bawal tindahan ang laug kang Plaza Rizal. Sa pahayag ni PSO Executive Director Mr. Rene Gumba, yan huli naman sa presensya ng mga vendors na magwot na magtienda sa sentro kay ning syudad. Susugay Gumba, pwede man sila magtinda alagad sa mga designadong lugar sa naasin tamang oras. Sa mga gilid kang plaza na nagpapabayad kang plasada, bako sa laug kang Plaza de Rizal, maging sa 15 Martires. Klarong pagbalgarday ni sa ordinansa kan Siyudad Canaga na ang plaza subot dapat magserbi sa nang pasyaran asin tipunan ka mga tao asin day pwede dapat tindahan. Aper na lang sa panahon na igwang kasiributan kung sain ang mga seasonal vendors ma-apply ng special permit sa paagi kang sanggunaan pang lungsod. Kung kaya sabi ni Gumba, tinutugutan sana na magtienda ang nagpapabaka lalo na kung street foods magpuning alas 4 rin pagkapon hanggang banggi sa kondisyon na bawal sa loob ng mga plaza, bawal sa inaagyan kan tao, asin day nakakaulang sa trafiko. Ang sisima na mabaylar, papatawan ng penalidad kan mga personalis kang peso na naglilibot sa sentro kang Siyudad Canaga. Dagdag na breta sa lado lokal ni po si SMG. Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Network News. Oras yato kunya mga tugang alas 5:22 ng paggaga pero sa tinampo okay lang magpatyenda. Nakakaulo sa traffic. Ilingan sentro kandagang unyan. Interong okupado, may mga trapal na bati ang gilid kan tinampo para sa mga paratyenda. Sa ibabaw mga baretang unyan sa lado nasyonal. Inumpirmar kan Department of Foreign Affairs ang dagos ng pagpapadeport sa 24 Pilipino halid duman sa Estados Unidos. Ito naman sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, na na-deport na ang mga ini huliman sa subot may koneksyon sa nakabarang iligal na aktibidad mentras nag-i-star sa Amerika. Ang deportation nangyari kang Oktubre taon 2024 bago pa man kuminana si US President Donald Trump sagod kang Enero 18 ngunya na taon. Sigun pa sa DFA, bigilauman mausundan pa ini sa mga masundan daw mentras nagpaparagos ang pag-istrikto kang Amerika sa mga undocumented aliens. Diyaon duman, kasamay naman kang pagtugaw ni US President Donald Trump. Uli ka nagapilar ang DFA sa mga Pilipino na nasa Amerika na magbalik na sa Pilipinas asin nasikasuhon ang pagsasaligal kasilang pagtinir duman. Ang pinakang ahensya, mas maray dahil nahalaton ang US authorities na naghahanap sa mga undocumented aliens na ganing pursaon na pabalikon sa kanya-kanyang nasyon. Una magtukaw si Trump, pirang serye ng deportation. Ano pinautob kung saan pursa na pinapabalik ang mga undocumented immigrants sa kanya-kanyang pinagalian nasyon, arugan Pilipinas, Brazil, Mexico, asin iba pa.
Sa iba pa mga bareta niya tungkol yan, ipinahayag man ni Congressman Joel Chua na gusto sa naman makakuha aling boto si Zamboanga 1st District Congressman Kimir Adas Ulaso kan isaangat kini ang propestong lay na may katuyuhan i-firing squad ang mga koraptong opisyal kang gobyerno na inapod niyang bayolente asin kontra sa konstitusyon kang Pilipinas. Ipinahayag ni Chua kan hapoton ang sayang opinyon mapadapit sa House Bill number 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act sa tawag kang ginigibong marcha o sarong tripon sa kasugma duman sa Manila. Sabi ni Chua, kontra siya sa propestong lay ni Ulaso, hulit na nakapanaman sa konstitusyon na bawal magpasar ni mga lay na inhuman asing cruel punishment. Sinambit man kan kongresista na mga politikong gusto sa naman subot makakuha ng boto sa eleksyon ang nagpapanawas ka nasambit ng mga klase ng propesto asin na pahayag. Inabesua man ni Chua ang kapwa niya kongresista na basahon mo ng maray ang nakapanaman sa konstitusyon ng Pilipinas bago magsaangat ni mga bagong lay duman sa Kamara. Matandaan ay parang nahaloy, isinangat ni Ulaso ang House Bill number 11211 o ang Death Penalty for Corruption Act na may katuyahan papanimbagon ang gabos ng mga mapapatunayan na koraptong opisyal kang gobyerno sa paagiling firing squad. Paliwanag ni Ulaso, naorangan ni Kadakol Lay para maiwasan asin mapapanimbag ang mga koraptong opisyal kang gobyerno na manawawara asin na resolbiran ang korupsyon sa Pilipinas. Alas 5:25 ang oras niya tungunan. Papakusugon kan Land Transportation Office ang presensya kani sa Marilaki Road sa Rizal kasunod kang kadako ng mga kaso ng aksidente na kinakaimbultuhan ka mga motorsiklo. Ginibo na LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza ang kasuguan matapos mai-report ang pagkagadan kang motovlogger na si John Louie Argiles na buminagsak sa tinampo kay banan asarupang motor rider matapos na mag-ulusing inapod na Superman stunt gamit ang kanya-kanyang motorsiklo. Sigung kay LTO Chief Assistant Secretary Mendoza, nagkagawa sa nila ng pag-uurulay ni Philippine National Police Highway Patrol Group Director Police Brigadier General Ilyasar Mata. Pigdiskutir kan duwa ang mga paagi kung paano papakusugon ang kooperasyon asing koordinasyon tangali masiguro ang seguridad ka mga motorista sa tinampo. Sinugo naman ni Mendoza si LTO Calabarzon Regional Director Elmer Decena na magipagkoordinar sa mga local police force asin mga local government unit tanganing ipagbawal na gamiton ang Marilaki Road bilang sarong lugar kang motorcycle exhibition. Ang sarupang rider na nakasalbar sa motocross nahampang ngunyan sa kasong kriminal mentras nagpadawas naman ng LTO ng Siokos order para o papaliwanagon kung tano dahil siya dapat bawian ng lisensya uli sa ginibo kaning pagpapasikat. Ibinasura man kang Quezon City Prosecutor's Office uli sa kawaran ng bastanteng ebidensya ang kasong direct assault, disobedience as in grave coercion laban kay Vice President Sara Duterte asin sa security detail. Ang reklamo isilangat ni Dr. Van Jason Villamor kan Philippine National Police Health Service kalagtalikod na Nobyembre taong 2024 matapos ang insidente kang kumusyon mentras ibinabalyo ng ospital ang Chief of Staff ni Duterte na si Atty. Zulyeca Lopez. Ipikrekomendar man ang pag-dismiss kang reklamo laban sa mga John Does asin Jane Does alagad sinasabing without prejudice to refiling once their identities and whereabouts are ascertained. Sabi kang Office of the City Prosecutor, ang pagubugtak sa kamot sa dagan asin pagtulod dahil ikukonsider na attack of physical force para sabot sa kategoryang direct assault. Si Atty. Lopez pinatawan ng contempt kan House Committee on Good Government asin ipinakulong sa detention center kang Kamara kung saan inibanan siya kahit duman ni Duterte. Pero ibinalyo ini sa correctional facility. Nagkaigwa ng panic attack si Lopez kaya ininalagan sa ospital. Balikan ta mga bareta lingkod niya sa lawas. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Saron naman ang illegal na patubada sa Banuang kan Ragay Camarines Sur. Sinakyada kan mga autoridad. Aramon niya to kung pirasi. Day nakadulag. Asinada ko. Alik ki Junel Cuba. Junel.
Pinakyada kan mga autoridad hindi pinalibrian sa rungto padaan dyan sa partikan Banwaan kan Ragay Camarines Sur kanda grupo kanda anti-illegal gambling kanda grupo kanda PNP dyan sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur an anti-illegal gambling operation da pinaggibo alas 3:30 na pagkapon kasudma duman sa barangay kan Lanipga Kawayan da Ragay Camarines Sur matapos na isumbong kanagkapirang mga netizen na ana rampanting operasyon kan illegal na tupada sa nasambit ng barangay. Sa pagsakyada kan mga autoridad, nadako pa duwang persona mantang an ibaan nakadulag. Anda di malas na nagkadarako pa iyo si Ruilio Ablua Perez, 30 anyos soltero kanda barangay kan Lanipga, Kawayan Ragay Camarines Sur. Asin man kaibanan dyan an sarupanga sa Tornino Luzano Candilar, 35 anyos sa Parauma, kan barangay Agaw-Aw, Ragay Camarines Sur. Sinda iyo andeng swerting natakma kan mga miyembros kan follow-up team kan Ragay PNP sa pagsakyada sa nasambit ng illegal na patupada. Nakumpiskar kan mga ini, iyo mismo ang 5 pambulang na manok kasi na saro digdi igwapa ni na nakatakod na tari mantang na bawi man na taya na nagkakantidad 350 pesos asinda ianda kaput ngunyan kan na PNP duman sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur daiman isinabi kan na duwang suspek kun sa irisay ang mga pagiriban niya. Anda mga suspek na nagkadarakop sa nga tanin kaso nga pagbalga sa PD 449 na pinag-imyendahan kanda PD 1602 o an pinagapod na illegal gambling law. Nakakulungan mga ini duman sa Ragay Municipal Police Station. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kunya matugang alas 5:30 na po ni pagkaaga. Ang mga balita sa Kakampi Network News kunyang pungal daw na Biyerkules, 29 na po kang bulan na Enero taon 2025. Uy, punang kunyang kan Chinese New Year, countdown kan Chinese New Year, ano? Para po sa mga kababayan niya tong mga Filipino-Chinese. Ano? Pero kung di ka Pilipino, bawa ka man Chinese, o bawa ka man singkit, o bawa ka man laing inchik, dahil ka makisilibrar, dahil ka makisibot sa Chinese New Year. Ano? Dahil ka magpararog-arog na maalis po rin ka maning, ano itong mapurot, Ken? Tikoy. Tikoy. Magalat ka lang tawaran ng tikoy kan amigo mong Filipino-Chinese. Dahil na magparasiribot na mga injik. And baka magkamong lahi. Ano? Sa mga Pilipinong mahilig magparaarog-arog. Oras ko niya mga tugang 5:31. Ang mga bareta sa Kakampi Network News. Nasa ilo po na ang tabayanan. Live sa 99.9 WEB FM Kamsur sa Ringkudada, sa 99.3 sa KM Kakampi Partido, asin man sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Mapadago sa tiyan, kay banang puwan sa tayo mga pagriba, alis sa luwas para sa indang mga bareta. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Balik ka mga dating MILF kombatant sa syudad na magayon na indikasyon kan sa indang pagbabalik loob sa gobyerno. Mientras tanto, na-convict sa kasong grab ang saros akusado sa kontrobersyal na 24 million pesos textbook scam kan 1998 na si Mary Ann Maslog matapos makastigong guilty ka Sandigan Bayan. Sa promulgation ng kaso kasugmang Martes, Enero 28, sinintensya kan Sandigan Bayan 2nd Division si Maslog ninsagkod 10 taon na pagkakapreso. Erot kani, inakusaran si Maslog kay banan ang duwang iba pa na sinda Emilia Aranas asin Ernesto Giang nin pagparsipikal ni mga record kan secure payments halis sa Department of Budget and Management. Ang mga kaibanan kanina sinda Aranas asin Giang pariyuman na convict asin sinintensyan kang anti-graft court ning maximum na 10 taon na pagkakapreso kan nagtalikod na 2020. Nabugtakman sa archive ang kaso ni Maslog matapos may report na ini binawian ni buhay kan 2019. Alagad kan September 25 kan nagtalikod na taon 2024 na diskubre ka National Bureau of Investigation na buhay pa pala ini matapos magtugma ang sayang fingerprint sa sayang ginamit na alias na Jessica Francisco na ikinulong huliman
sa pagkakaimbulto sa ibang scam. Sinitarman kang Commission on Audit, COA, ang Department of Public Works Inawis, DPWH, dapit sa tracing dormant bank accounts na may lampas 6 bilyon pesos na nakadeposito kasabay kang patanid na anday matrayumpong pagkapot sa accounts pwede magresulta nin misappropriation o sarang paggamit ng pondo. Sa audit report kani sinabi kang COA na ang DPWH Regional Office sa National Capital Region igwang sarong bank account na naglalaman ng 2,267,000 pesos na mantinidong day nahihiro asin na nagamit ning lampas ng 10 taon. Sa Nueva Ecija man, First District Engineering Office igwaman sarong bank account na pig-kriar para sa GCash deposits asin pagbabayad ng creditors na may kontrata halis sa manibebang ahensya kang gobyerno ang 104,374 pesos na nakadeposito konsiderado ba na dormant o inactive para sa lampas yam na taon na. Mientras tanto sa Second Engineering District kan Leyte, igwaman 4 na bank accounts na inactive para sa anom sa 8 taon. Mientras tantong ang Leyte 3rd District Engineering Office, igwaman 3 dormant bank accounts na mantinidong inactive pumpakan 2020. Ang Biliran District Engineering Office, igwan 2 bank accounts na ipinapabugtak na inactive as in foreclosure na. Ang Isabela City District Engineering Office sa Basilan, sa imong nalado, igwang 2 bank accounts na nagalaman ng 3.6 million pesos na mantinidong dormant para sa lampas 10 taon. Mientras tanto, tinamandong kang COA na hinapot kani ang DPWH sa manungod sa dormant bank accounts. Sinabi ka mga opisyal kang DPWH na katuyuan ka na sinambit na mga bank accounts mag-establisir para man sa mga babayadan dawa sa lawig ng panahon. Kakampi Network News. Alas 5:45 at yung babalikan natin ang mga report maghahali sa mga pagkiniba sa luwas. Gigibuna sumut mandatory ang pagkakabit ng speed limiter device sa mga pampaserong bus as yung mga truck tangan ni maiwasan ang mga disgrasya sa tinampo. Napaganaman ini basado sa Road Speed Limit Act o Republic Act number 10916 na haloy ng napapusog bilang lay asim plano ng ipautob kan DOTR. Sigun sa DOTR, serarom ka nasa bitang lay, obligaron ng mga bus asin mga truck na magkabit ng speed limiter device. Yan takaling limitaran sa 90 km kada oras ang maximum speed kan sinambit na mga klase ng bihikulo. Siniguro man kan DOTR na bago dagos na ipautob, bago sila sindaling konsultasyon sa mga stakeholders manungod sa bagay na ini. Kakampi Network News. Balikan tamo na mga bareta halis sa mga pagkiniba sa luwas. ACM Roadshow kan kumulik sa Syudad Caraga sa mga barangay na tapos na kasugma. Report na haliki Michael Garcia. Michael. Natapos na kasugma ang ACM Roadshow na pinagsasagibok ang COMELEC sa Syudad Caraga na kung saan itigpipresentar sa 27 barangays ang bagong features kining automatic counting machines. Sa PAIG, the Election Officer Attorney Michael Julio Jr. na inotsinda sa target date na katapusan dapat kang Enero kung saan natapos na lang kasugma ang roadshow na ginibo sa panikwason asin ang pakol. Susog kay Julia marhay ang reception ng mga tao bilang assessment kini sa bagong vote counting machines uli sa mga features kining dakulang screen asin iguaning transparency sa bagay kang pag-record ka naglalaog kan balota sa machine na gibo sa Korea. Bulan na Pebrero, mapunaman ang training sa mga partukdo na maservi bilang Board of Election Inspectors. Dangan bulan na Abril, mapunaman ang pagdarakang ACM sa mga eskwelahan na maservi bilang voting precincts. 145 na ACM ang ipapadala sa Syudad Caraga. Huli naman 145 ang clustered precincts. Ang gabus iaagi sa inspeksyon, dangat ballot testing, kaya ba na naman ng mga watchers, mga kandidato na gusto mag-testing, asin si mga partukdo na maserve. Dagdag na bareta sa lado lokal ni Posi SMG. Sir Michael Garcia, reporting. Network News. Mientras tanto, matug ang 2nd Congressional District Meet
Nakataraan ng magsikad ngunyan na aldaw. Balitangan haliki Mike Gravito. Ngunya na aldaw nakatalaan ang magsikad ang 2nd District Congressional Meet kung saan gigibon ini sa Banoan kan Pasakaw Camarines Sur. Ang Banoanin Pasakaw bilang host ang dadayuhon kana subuot na sa lampas 4,000 na mga atleta gikan sa elementary asin mga secondary school sa 7 mga Banoan sa probinsya ni Camarines Sur, partikular sa 2nd District kan probinsya. Magiging bisita ngunya na aga pasado alas 6 sagkod ala 1 ni na pagkahapon iyo ang mga alkalde kan mga Banoan kan gainsa na sinda Mayor Leonardo Agor, ang Banoan ni Libmanan sa panginot ni Mayor Jazz Camara, Banoan kan Minalabak sa pamamayon ni Mayor Christopher Lizardo, Banoan kan Milaor sa pamamayon ni Anthony Reyes, sa Banoan kan Pamplona sa pamamayon ni Honorable Dennis Imperial, Banoan ni San Fernando sa pamamayon ni Honorable Fermin Mabolo, asin man na host na Banoan kan Pasakaw na papanginutan ni Honorable Mayor George Bengua. Piglalaoma na maabot si Governor Luigi Villaparte asin man sa 2nd District Congressman El Rey Villaparte. Ang mga maniba-ibang event arog kan Arnish, wushu, boxing, athletics, swimming, dance sports, chess, football, table tennis, volleyball elementary, basketball 3x3, baseball, softball, archery, sepak takraw, badminton, volleyball secondary, futsal, gymnastics, taekwondo, wrestling, and gigibuhon sa nagkakaperang mga eskwelahan sa Banoan kan Pasakaw aron ni sana kan Karanan South Elementary School, Barangay Karanan Covered Court, Pasakaw Old Municipal Covered Court, Evacuation Center, Juan Evterbenio Memorial High School, sa Signature Park, sa Civic Center de Ciudad Dinaga, sa Barangay Kitaga Covered Court, sa Kitang Elementary School, diyan sa Balogo Elementary School, maging sa Pasakaw Central School. Siguradad man ang pinagsyerto kan Pasakaw Municipal Police Station sa tabang kang MDRR maging kang Public Safety Office. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, kakampi mo. Kakampi Network News. Oras ko niya matugang 10 minutos sa lagan, tas magabot ang oras na alas 6 ng pag-aaga. Balikan tayo ba pa mga baretang kunyan sa Lado Nasyonal? Inako kan Department of Education na nakulang angat sa epektibong implementasyon kang Comprehensive Sexuality Education. Anday na sakop ang mga out-of-school youth. Sa pagdagog kang Senate Committee on Basic Education, sinabi ni Education Assistant Secretary Dexter Galban na ang sulabinting sakop sa laban kan Comprehensive Sexuality Education, iyo ang mga estudyante na nasa loob ka mga eskwelahan, asin ang mga out-of-school youth na nakaka-experience ng teenage pregnancy na dahil nila matawaling direct intervention. Nakapilirman si Senador Risa Ontiveros sa mga magkakarigong ahensya ng gobyerno na gibuan ng paagi. Namatabangan na si maabot ang mga out-of-school youth sa mga komunidad para liwat na maingkanyar na magbalik asin magtapos sa pag-eskwela. Mataman ang mga umboy kan mga aking ina, asin maiwasan na liwat na mautro ang amay na pagbabados. Mientras tanto, sinabi ba ni Galban na nagkapera pa sa mga angat na kinakampang kaya naging haloy ang implementasyon kan sinambit ng lay kan 2018 pa ipinautob sa narom kan Department Order 31. Sa ngunyan, nagtawning training and DepEd sa 400,000 na mga paratokdo para sa mas sensitibo asin mas complex na aspeto kan CSE asin mas prioridad na maitokdo ini sa mga older demographics o mga adolescents sa mga eskwelahan pasado man sa pigatalaan kan lay. Oras ko niya matugang alas 5:52. Balikan tali ba pa mga bareta halis sa luwas? Kakampi Network News. Kakampi Network News. Pagtatarabagan kan PNP, Philippine Marines, Navy, pati na mga NGO na nahiling sa ginibong outreach program dyan sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur. Report na yan. Aliki Junel Cuba. Junel. Pagtatarabangan asin pagkakasararo kan mga miyembros kan na PNP
Philippine Marines sa irarom kan na Philippine Navy, asin man na ang mga NGO dyan sa parte mismo kanda banwan kan sipukot Camarines Sur nari ilhing sa ginibong outreach program sa sinambit ng banwaan. Ini kan nakalis na aldaw bandang alas 8 nin pagkaaga, matrayong punindang na isagibo kan mga tawan kan sipukot Municipal Police Station sa panginginot man ni Police Major Jason Andres, ang acting Chief of Police, asin man kay banan ang mga miyembros kan na Philippine Marines sa irarom kan na Navy sa panginginot man ni Technical Sergeant Leandro Marinciano, asin and mga miyembros kan na NGO pati naman ang mga fraternity sa nasambit ng lugar. Iyan sa pinagibong outreach program kan na nasambit ng grupo naghatod nin kaugmaan asin suporta ang nasambit ng programa sa mga residentes kan Barangay Asusina sa paagi kan pagduhol ni mga bado asin man mga chinilas sa mga kaakian sa sinambit ng barangay. Pinaggibo man ang pagkakaigwa kan pinagaapod na feeding program sa mga residentes na namatian ang malasakit kan pagkakasararo kan nasambit ng grupo. Kasabay kani nagsagibo man si Police Staff Sergeant Cherilyn Karinanda, WCPD PNCO kanda banwan kan sipukot Camarines Sur nin sarong dialogo mapadapit man sa safety tips tanganing makaiwas sa sinambit ng insidente nin pag-aabuso sa mga kababaihan asin mga kaakian. Hubeto kada sambit ng aktibidad na ini na magduhol nin kaarmanda sa mga residentes orog na sa mga magurang tanganing sa indang matawanin proteksyon asin magabayan an sa indang mga aki laban sa anuman na klase nin pan-aabuso sexual. Ang programang ini nagpapatunay kan matibay na pagtatarbangan kan pulis, militar, mga fraternities asin man kan mga NGO asin mga leader kan barangay sa sinambit ng lugar. Pagduol nin suporta sa pagpapakusog kan pagkakasararo sa lado kan komunidad. Ang Sipokot Municipal Police Station nagpapadagos na ini and nagpapailing kan sa indang misyon na matawan nin gabay asin man matawanin proteksyon an publiko mantang piga papalakop an makabuluhan na pakikipagrelasyon asin man an pakikipagdialogo sa kada namamanwaan asin man komunidad sa banwaan kan Sipokot Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Salamat Junel sa imong bareta. 5 minutos antes mag-alas 6 ng pag-aaga. Ngunyan, pigsugo na ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Migrant Workers na itaw ang gabos na pangaipukan 17 Filipino seafarers na nampas anong taon na dinukot o binihag kang Houthi rebels. Ibinahagi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Cagdac sa selebrasyon kan banal na misa kay baran ang binansagan na Courageous 17 asin kan sa pamilya sa Central Office kani duman sa Mandaluyong City. Initial na tabang pinansyal, training certificate asin gift bags ang itinaw sa mga tripulante kang MV Galaxy Leader. Pinanginutan kaduang graduado halis sa University of the Philippines, Diliman, ang January 2025 licensure examination for architects. Sigun sa Professional Regulations Commission, pareho nakakuha ng 82.80% ratings in the Cristil Jansen La Rosa Dagyo asin Marisa Ines Palsi Ragasa. Ikinawaman ang nagtapos sa University of Santo Tomas na si Kimberlane Tango na may 82.70% rating. Sa 1,792 nagkuhaning examination, 1,052 sa mga ini ang nakapasar. Mientras tanto, pinangaralan man kan PRC ang UST bilang top performing school na may passing rate na 88.10%. Ipinapapundukan na kaparang listenador ang pagtutukdo ng comprehensive sexuality education sa mga eskwelahan sa nasyon. Sa pagdangugang House Committee on Basic Education and Culture, napaganaman sa naramkan Department Order No. 31 kan DepEd. Sakop kani
ang pagtutukdo kang comprehensive sexuality education ang mga kindergarten. Tinawan doon ka representante kan TEPED na nakatindir sa Magdangog nakabase sa reproductive health law. Ang pagkapautob kan nasambit ng kasuguan asin ang buot sabiyon subot kani nakabase mismo sa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Basado man ubagi man na pigkwestiyon ni Congressman Benny Abante kung taano kinakaipuan sundon kang Western ideology na siyang tilawan doon na ang konstitusyonal o desibot na susog sa konstitusyon kan Pilipinas. Liwat sila ngatan ni panibagong kaso sa Department of Justice si dating Health Secretary Janet Garin as nagkapirapang individual. May koneksyon subot sa mga pagkagadan na isinasabit sa Dinbax sa vaccine. Napagaraman na apat na individual ang nagpasiring sa DOJ tanganing magsaangat ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide labang kay Garin as sinibapan dating opisyal. Apura kayan inakos raman si daning kasong pagbalga sa Republic Act 9745 o Anti-Torture Act of 2009, siniman sa Consumer Act of the Philippines as in Philippine Pharmacy Act. Ang pagsagat ng kaso kay Garin as sinibapa, ginibo sa rong aldaw matapos man makumpirmar na pig-atras na kan DOJ ang 19 counts ng kasong reckless imprudence resulting in homicide na isinangat laban kay Garin asin duwa pang ibang doktor. Dahil nagtaon ng komento si Laguna Congressman Dan Fernandez patapos siyang ireklamo sa House Ethics Committee kang kampo ni Cassandra Leong Siriman umantang bakos naman siyang sulong kongresista sa Quad Committee. Kasabay kani sinabi kang kongresista na hampangon niya ang reklamo asin ipinapabayan niya sa Ethics Committee in kaso mapatunayan kung igwaman siyang pagbalga. Si Ong, sa payagan siyang abogado si Atty. Ferdinand Topacio, nagsuunad ng reklamo sa sinambit ng komite tanganing si Fernandez mapatalsik huli subot sa mga aksyon kani na bako magkakaligo o nasusog bilang sarong kongresista. Sa sayang akusasyon na nakaparaman sa 25 pahina, sinabi ni Topacio na binalga subot ni Fernandez ang Code of Conduct sa pagdangog kang Quad Committee dapit sa illegal na operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa nasyon. Iyan huli sa day subot binibisto kang kongresista ang right to counsel ni Ong kang bawalan siya bilang counsel na duluko ng kliyente. Pagbawalan na mag-advise sa iyang kliyente asin mga pagbabanta na day kaulayo ng kliyente hulita pwede siyang ma-cite and contempt. Sa mga ultimong bareta niya tungkol dyan sa Senado National, pinaluwasan ng Manila Regional Trial Court, Branch 44 ng Hold Departure Order, ang 30 pulis na imbelto sa kontrobersyal na 6.7 billion pesos na drug raid kan October 2022. Ibinabak ang korte ang kasuguan sa Bureau of Immigration basado ban sa kagadan kang prosecution para masiguro na mawabantayan ang mga akusado. Kabali ni Sinda Police Master Sergeant Rodolfo Mayo na itinutok ng mayor na suspect sa nakumpiskar na illegal na droga asin Police Lieutenant General Binamin Santos Jr. Kan Lunes, binasaan ning demanda ang mga akusado sa Manila RTC Branch 175 kung saan nagsaangat ang mga ini ning not guilty plea sa pagikan sa ilang mga abogado. Mapanagos man ang paglangog sa kaso sa maabot na Pebrero 14, taon 2025. Kan Lunes, kinumpirmar kan Philippine National Police na nakahalit na sa Pilipinas. Kanang talikod na Enero 8, ang sarong retiradong Police General, kabali sa mga kinasuhan bago pa man na ipaluwas ang warrant of arrest laban sa inda. Matandaan inakusaran ang 30 aktibo asin dating pulis kabali ang duwang general sa pagbalga sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kan maarestar si Bayo huliman sa nakumpiskar na 990 kilos na pinagdududahan Shabu. Sa mga akusado, 29 ang piniluwasan kang korte ng warrant of arrest uli subot sa pagkatunom ng ebidensya asin silang pagpugol kan kaso kung saan 20 ang nasa kustodiya ng unyan kan pulisya. Kakampi Network News. Oras ko niya mga tugang, 2 minutos magalampas ang alas 6 ng pag-aga. Ang mga bareta sa Kakampi Network News, mabalik at yan. Kaya ba po ang mga baretang iatod ka sa tuya mga Kakamping Radyo. Mga bareta halin dyan sa DWEB-FM Kamsur sa Ringkunada. Mga baretang tinipon kan KM Kakampi Partido. Asin mga baretang ihatod man kan BBS-FM 91.9 sa Naga City. At dyan yan, gabos sa samuyang pagbabalik. Diglisa. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News.
pagdestino mo na sa ibang banwaan sa Nabua MP sa mga elementos kang Nabua MPS uli sa nagdarangadang na eleksyon. Inan pinaglinaw kasudman ni Police Staff Sergeant Marlon Galyarte kang Nabua MPS sa entrevista kang DWEB. Magikarumduman na sa mga nakalis na eleksyon, nagkaigunin pagrelyebo o pagdakit ng destino kan mga polis na igwan in relasyon sa mga kandidato sa lugar kan sendang destino. Inibase sa direktiba kan Comelec para maibitran ang subot ano man na impluensya kan mga inisabotante. Sigun kay Galyarte, sa Nabua MPS, maayos din mga pagriba na may relasyon sa mga kandidato mapalokal man o nasyonal. Sigun sa saya, siya nga ni igwang kandidatong kapilyido alagad. Harawin naman na maray ang relasyon niya digdi na nasa 4th degree of consanguinity na. Nagkataon lang, sigun sa saya, na pareho sa nasinda ning apelyido. Kaya hulita, mayo man in violation, nagtinir siya sa Nabua Municipal Police Station. So far po sir, mayo po kitang personahe na relatives po ng mga local and national election candidate po. So ako nga ni Papa Benny, akara mo po may kapilyedo ako. Pero ang aram ta po kaya sa higher office ni within 4th degree of consanguinity. Yes. So, ayaw naman po kaming relasyon, although nagka-apelyido lang po kami, kaya yan lang po sa digdi sa banwaan. Parte ng mga naging pahig ni Galyarte kang Nabua Municipal Police Station. DWEBFF. Rinconada, Kambimo Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal. Yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Mga baretang abduction video o pangunguan mga aki o mas bistado sa kidnapping, anas ini fake news. Kinumpirmar kan mga tagapagtaram kan PNP Baaw asin PNP Nabua na ang subuot mga video na nagwawarak sa social media na nang kikidnap sa mga aki iniyo sarong fake news na nagtataon ni labilabing pagkatakot sa mga magurang asin sa publiko. Nagtrending ang video ka nakaaging weekend na subuot igwang kaso nin kidnapping sa duwang banwaan na Baaw asin Nabua. Alagad kan pinagdumanan kan mga investigador kan PNP sa lugar na kung saan iyo ang tinutukdo sa video na subuot duman nangyari ang makatakot na pangyayari na imbulto permi ang puting ban, ini negative man base sa pag-imbestigar paghapot-hapot kan mga investigador kan PNP sa lugar. Alagad PNP Baaw asin PNP Nabua nangapudan sa publiko na pakarahayon man ang pagpupost sa social media kan mga video kung ini harayo sa katotohanan o mayong katotohanan urog na nagdudulot nin pagkatakot sa mga parte kan mga magurang asin sa publiko. Para sa Kakampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFF. Rinconada, Kambimo Network News. Mientras tanto, pwedeng gamiton sa pangangampanya kan mga opisyal na kandidato sa papaabuto na eleksyon sa Mayo 2025 ang sa mga Facebook pages o platform na ipinarehistro sa Komisyon de Eleksyon. Ini tinawando ni Atty. Noriel Badjola kan Comelec. Sigun kay Badjola, ini ansaro sa mga intensyon kan lakdang kan Comelec na irehistro ng mga FB account kan lambang kandidato. Ulita nakapalaman sa Fair Elections Law na limitado sa naansa ng oras sa media, araw kan radyo, telebisyon asin maging sa periodiko. Sigun kay Badjola, ang mga malwas sa mga campaign materials sa senad mga social media o FB pages day kay banan sa sering na limitasyon sa ibang mga media outlets. Pero padigdi ang katun kan Comelec mismo ina ma-monitor ang mga sering na aktibidades kan mga kandidato. That was actually precisely the intent of the government. And yung mga campaign materials na nagagawas doon, hindi yung kasama doon sa limitation of the hours of your appearances, di ba? Under Public Act 9006 or tinatawag natin yung Fake Records Act of 2002. Limited lang ang exposure sa media, TV, sa radio, but in your social media platform, open na. The very purpose for that is also to provide you a venue for campaigning. And also, for government, also, for monitoring. Mientras tanto, piglinaw pa ni Atty. Badjola kan Comelec Kamsur na kun in kaso,
igwang mga pribadong individual na makampanya para sa sarong kandidato na gamit ng social media o an FB page kini yaon man girare ang pangangaipon na ini magparisa sa COMELEC. Arog ang ginibukan mga kandidato sa senda mga FB pages. Sigun kay Badjola, napag-isip-isip kaya ka na sa indang mayor na opisina sa Manila na ang siling na pangangampanya ng sarong pribadong individual para sa sarong kandidato gamit ang sa dirinda ng social media o social media page, ini parte kan inapod na freedom of expression o freedom of speech. Liwat katuyan kan COMELEC sa siring ina magkaigwan ng transparency, accuracy as in monitoring kan COMELEC. It's other person who campaign for you. The company take away with the registration of private individuals. Napag-isip-isip ng COMELEC na it's part of their free speech. We cannot limit them. It's part of their free speech. Iba naman po yung usapan pag ikaw ay candidate. Kasi of course, you must abide with the rules and regulations promulgated by the COMELEC. The one of which is first, transparency, accuracy, monitoring of. Tinawang doon pa ni Badjola na sangunyan sa mga nagluluwas na agaro ng pangangampanya sa social media, dainin pinagkukonsider na campaign paraphernalia o pangangampanya. Huli taday pamangani minapon ang panon karampanyahan kaya mayong pinagdalapas na anuman na layas tapit sa eleksyon ang siring ng mga gibo-gibo, sabi pa ni Badjola. DWEBFF Rinconada sa Kampibo Network News. Yan tabi yun ng mga bareta halidig sa DWB Kamsur. Ini ang sarit sa nasi Benny Desana. Good morning. Kakampi Network News. Salamat Benny ka mga bareta dyan sa DWEB FM Kamsur sa Rinconada area. Oras yato nga matugang 18 magalampas ang alas 6. Isunod na mga baretang tinipon kan KM Kakampi dumanman sa Partido area. Kaya barata sa mga bareta duman si Rene Orellosa. Partido. Kakampi Network News. Abalos sa Kakamping June o yung mga bareta gikadigdi sa KM Kakampi Partido. Pinagapayag ni Election Officer Kirk Tamas sa Tateka na banuanin Tinambaka Marinesur na mayo pag naresibian na sa opisina nin anuman na kopya nin anuman naman dokumentos katawad kang pinagsasabing disqualification case na pinaggatubang ni Konsal Erwin Borja sa Commission on Election dapit sa paigin na dual citizenship ni Borja na nagdadalaga na bilang vice alcalde sa Lindungkan na Timuan na Kamsur. Sa entrevista kay Election Officer Kirk Tamas sa Tate, sinabi kay ni na sa pagsunod ni Borja kan sa iya na certificate o sertifiko di kandidatura sa kargong vice alcalde kay bananan sa iya na sworn statement of renunciation. Pinagtaw doon kan sinambit ng election officer ang kawaraning anuman na dokumentos gikan sa opisina kan COMELEC Central dapit sa disqualification case ni Borja. Ang sarong patutuo na mayo man in disqualification order kontra sa vice mayoralty candidate na si Borja. Pinagkataon doon pa kan election officer na obligasyon sa nakansidang opisina ang mag-receive ng sertifiko di kandidatura kan maabot na magkandidato asin na depende na sa naman sa sarong pribadong persona o individual asin mismong kalaban kan sarong kandidato kung na magsunad nin disqualification case. KM Ay pa na barata COMELEC sa Jose natapos na ang ECM demonstration roadshow sa mga barangay. Nino Oriana sa detalles kan barata. Natapos na kan COMELEC sa Banuanin sa Jose Camarines Sur ang paglibot sa mga barangay tangali na magkondusir ng ACM demonstration roadshow. Ini naging pahayag sa Kakampi News ni Mrs. Imelda Junebo, Election Officer 3 sa sinambit ng Banuan sa entrevista sa ugmang pagtaga. Susog sa pahayag ni intero na subot tindang nalibot ang 29 barangay sa Saindang Banuan sa pagkondusir kung sinambit ng aktibidad sa katuyuhan na maaraman na sinmano dan kay mga konsultante sa mga barangay asing butante kung paano magbuto gamit ang sinambit ng bagong ekipahe asin man mahiling na talagang ang Saindang ipigbuto iyon maluwas asin man mabibilang sa birilangan. Sinabi pa ang mga nag-aatender at hulit iniimbita sa butinda ang mga miyembro kang 4Ps sa paagiman kay DSWD. Mientras tanto kasuugmang pagkahapon sa San Jose Central School sinda nag-kondusir kan kaparehong aktibidad kung sain partikular na sa indang audience iyon ang mga estudyante sa Alternative Learning Systems o ALSA. Idinagdag pa man kay ni nakasabay man kan sa indang pagsagibon ng ACM
Demonstration Roadshow, nagkukondisir paman sa Botsinda, nin voters education sa mga botante, uyan mga pahayag ni Mrs. Imelda Anjunevo. Sa ngunyan po, nagkakandak po kami ng Voters Education and ACM Demonstration Roadshow. Sa part po kan San Jose, ang 29 barangays po, gabos mina na laog. Ang puri mida sa nanggigibon para sa atsan na schedule, maduman po kami sa Central para magkandak para sa mga ALS student po. Yun na lang po yan ang huriming So gabos po na, para sa ACM Demonstration. Parte ka man naging pahayag ni Mrs. Imelda Anjunevo ang Comelec Officer kay Kambanuanin sa San Jose, Camarines Sur. Dagdag na barata sa lado lokal para sa Kakampi Network News, kumahan si Diloriana Marinaga. KM Partido, kakampi mo, Network News. Dalaking may kasong paglapas sa Republic Act 8048, arestado sa Banuan kan na sangay Camarines Sur. Dads Prado sa detalyos kan barata. Arestado kan mga operator kan na sa ngay municipal police station na katuwangan second na provincial mobile force company ang sarong wanted na personal sa ginigibong manhunt operation sa Sunasais barangay Turagi sa ngay Camarines Sur andang alas 8:40 aga kaso udma Enero 28, 2025. Pinaglabisto ang akusado sa alias na Rica, 25 anyos, laborer, ason presidente kan sitio Jungan ang barangay Turagi sa ngay Camarines Sur. Nasabing akusado, inarestar sa bisa ka na mandamento de aresto para sa kasong paglapas sa Republic Act 8048 o Coconut Preservation Act of 1995 as amended by Republic Act 10593, may criminal case number H-5447. May pag-recommended na piyansa rin kantidad 36 mil pesos na pinalwas ni Honorable Celso Cueto, Presiding Judge kan Municipal Circuit Trial Court 5th Judicial Region, igawon sa ngay Camarines Sur na may piksang Enero 17, 2025. Sa presente, nasabing akusado na sa palangatamong niyang kan PNP sa ngay para sa magkakanigong diskritisyon. Panagos man na pinaging panarkan sa ngay Municipal Police Station ang publiko na pagkatabang asin magkasumaro sa kampanya kontra sa kriminalidad tinganing mamantener ang katiwatayan asin man katulungan sa banwang kansangay Camarines Sur. Para sa Kakampi Network News, Dad sa Prado, kakampi mo. Ultimo niya ito na barata po seguido si Engineer Pedro Delfino de Leña Jr., kandidato sa pagkalkalde sa Banuan ka na presentasyon Camarines Sur, na magkaigwanin na community college sa Banuan ka na presentasyon sa pagikan na gobyerno provincial kan Camarines Sur. Alagad sa likod kan na pag-porsigir na ini ni Engineer Delinya Jr. asin na bilog na grupo kan timuan na presentasyon iyumanan paggadit na ulanguna naman kan na presenting administrasyon ang sinambit na proyekto o programa kan gobyerno provincial. Mantang mayoriya sa mga nakatukaw na opisyal kalokal na gobyerno kan na presentasyon day katuno o day kalyado sa politika kan mga nakatukaw na opisyal kan gobyerno provincial kan na Camarines Sur. Pinagataong ehemplo kan na timuan na kamsura mayoralty candidate, iyo ang dagos ng pagkauntok sa operasyon kan na presentasyon municipal hospital. Napagulugaring asin na pinapadalagan kan na gobyerno provincial kan Camarines Sur na nauntok ang operasyon mantang nasambit ng health facility na dahil pinagtaunanin na permiso na makapag-operar kan lokal na gobyerno. Sa panahon pa na nagtutukaw na alkalde si Manghay de Leña ang napagkauntok ang operasyon kan na presentasyon na municipal hospital ang pinaghinayangan kan mga residentes digdi mantang dakulaan na dadaran tabang sa lugar urog na sa mga tiyos na mga pamilya. KM Partido, kakampi mo, Network News. Yan tabi kakamping June ang katripunan kan mga barata. Giganigdi sa KM Kakampi Partido nagatod sendukan mga barata. Ang senupon lingkod, Rene Aurelio sa Mabalos, Marinaga. Kakampi Network News. Oras ko siya matugang alas 6:25 na po ni pagkaaga. Pag-alay naman sa partido, isunod na mga baretang tinipon kan BBS FM Naga City with Junel Cuba. Junel. BBS, basta bareta, sigurado. Salamat tabi kakamping June na uyaman ang mga bareta gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga
Sarong bading an sinaksak an sa iyang boyfriend sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Nangyari ini kan nagtalikod na aldaw kan Lunes 1:40 nin mag-uumagahon. An magbata nagkaigwanin mainita na diskusyon na nagresulta kan pananaksak sa biktima na si Julius Pilapil 22 anyos. An suspect iyo an bata kaning bading na si Arjen na Lukban na 30 anyos. Matapos na saksakon kan suspect an sa iyang bata gamit an kutsilyo, ini tulos-tulos na nagapasiring sa sindang residensya. Asinda suminaksakman sa iyang sadiri. Ang duwa pariyong pigdara sa Libmanan Emergency Hospital. Alagad piglipat sa Bicol Medical Center. Pero pagabot sa BMC, ang suspect na bading na miyembro ka na LGBT and pinagdeklarang gadaan o DOA kan mga doktor sa nasambit ng hospital. Mantangan sa iyang boyfriend na sinaksak ni bading anda padagos na pigbubulong sa BMC. Uya si Police Master Sergeant Juan Batolina kan Libmanan Municipal Police Station. Palikukan sa alauna 40 nin amay kang Enero 27 po yan. Saro pong nagangara Julius Pilapil ang subuot sinaksak ang saro pong nagangaran man pong Arjen Lukban. Hindi pong suspect po saro po siyang miyembro kang LGBT, siya po sarong bakla. Subuot hindi po duha igwa po ning relasyon. So dahil maaraman na dahilan, nagkainitan po ang duha, sinasabi, base po sa investigasyon, kang sa tuya pong investigator on case, yung po nga niyan na sinaksak niya yung biktima, pagkatapos ng sinaksak niya, ang biktima, subuot, sinaksak niya lamang sa iyang sadiri, hindi po, parehas madinara tulos, igyo sa District Hospital Kanlimanan, alagad, itigbalyo po girari, tulos sa Bicol Medical Center. Pag-abot po duman sa BMC, iniyo pong sinasabing suspect na sarong LGBT member, siya po diklarang gadan na sarong po doktor duman. Artiyan kan mga paig ni Police Master Sergeant Juan Batolina kan Libmanan Municipal Police Station. Posibleng silos ang rason kan pananaksak kan bading sa iyang bata, asin ang pagsaksak kan suspect sa iyang sadiri kung sain nagadaan na iyo ang suspect asin irido iyo ang biktima. Saro sa nang patarom ang pinagamit kan suspect sa pagsaksak sa sayang bata na biktima, asin iyo man ang ginamit kani sa pananaksak sa sayang sadiri na nagresulta kan sa iya lugod na kagadanan. Uyan pahayag pa ni Police Master Sergeant Juan Batolina. Opo. Kabinchi, base po sa investigasyon po na nakuha kanina sa tuwing investigador sa paghapon sa pupuduman, hindi po maduwang ini yung may igo po silang relasyon. Saro po siyang bading, ini po yung suspect. Bali po sila nagkaigwa po daan na ipagkaintindihan na sinapuli po sa pananagsak po kani yung nasabi na pong LGBT member, niya pong karelasyon na lalaki. Alagad po, pag-abot po duman sa BMC, ini yung pong si suspect, tigdiklara pong arrival ka na sa Rokuduman na dok. Ang biktima po, sir, dahil man siya nagadaan ang biktima. Ang nagadan po, si sinasabing suspect. Tapos din po, kang sinaksak niya ni yung biktima, subuot, sinaksak niya naman si sa iyang sadiri. O na kung sain, mas hararom si tama niya kaysa duman sa sinasabing biktima, kaya siya po ang binawian ng buhay. So, pwede na selos po ang naging kausa. Bali po ang sa investigasyon po, yung sa naman na patarom ang yaon na gamit. Kaya po nga sinasabi na base sa tuyang report ng investigador, sinaksak ng inot ini yung biktima, lalaki, dangan, sinaksak niya naman sa iyang sadiri. Partiyan kan mga pahayag ni Police partiyan kan na mga pahayag ni Police Master Sergeant Partiyan kan mga pahayag ni Police Master Sergeant kana nasambit ng Banwaan.
Sa iba pa nga detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar kana Chief of Police kana Banwan kan Kabusaw Camarines Sur ana pagkakadakop kana suspect sa paggadan kan sarong 52 anyos na daraga sa Barangay Castillo Kabusaw Camarines Sur kan nagtalikod na aldaw kana Domingo. Ana matarayumpong pagkakadakop kan na PNP matapos ining itukdo kan mga testigos anda tinataguan kan sinambit ng suspetsado alas 6 nin pagkabanggikan nagtalikod na aldaw kan na Lunes. Nadako pa ana nasambit ng suspetsado sa pakikipag-ulay kan mga investigador kan PNP asin man kan Chief of Police kan na Banwan kan Libmanan Camarines Sur inako kani ang krimen o paggadaan sa biktima asin inako man kani na siya mismo anyaon sa video na nakuanan kan sarong testigos duman sa parte mismo kan lamayan sa Banwaan kan Kabusaw Camarines Sur. Uyan parte kan mga pahayag ni Police Captain Albert Hobind ang Chief of Police kan Kabusaw. Ito po yan, kasubang di po, mapasado alas 6, positibo pong tinukdo kang stoya mga testigo, ang kinamabugtakan kaniyang suspect, kaya po nadakop mi. Ano po, sa manya po, uya po sa manyang ipatura, ini pong suspect. And then, base din po sa salaysay kaniyong suspect, nadakop mi, inamin niya, nagtuga siya sa samuya, as in, sinabi niya, totoo ba nagad itong video, siya ito, as in itong biktima, ito sinadukayan nagadan. Artiyan kan mga pahayag ni Police Captain na Albert Hobin ang Chief of Police kan na Banwaan kan na Kabusaw Camarines Sur. Sinasabi pa kan na nasambit ng biktima na kan inimadakop kan mga miyembros kan na PNP na subuot digdi pig porbaran kaniya na gamiton ang biktima alaga dinulita nagsayuma ang biktima ipinagtuldang kani sa salog ang biktima asin digdi nagkuraw subot ang babae pigbaba pa kani kan suspect ang nasabing biktima asin piglublub sa laboy sagkod ng ini bawian in buhay. Uyapan parte kan mga pahayag ni Police Captain Albert Hobin. And then sa lamayan, Biyernes po niya nabanggi, naglaki-lamay sinduwa, and then nag-alukan po inalok kaning lalaki, ining babae, ining biktima, na mag-inom pa, duman sa lugar na ito nga ning sa may tulay na kung saan nadukayan ning sigada si babae. Naghagad pa, sinugo iniyo, di umano, sinugo kaniyong suspect, si biktima, na maghagad ding sarong migilito, duman sa may pamilya kang gadan. Po, ining duwang ini, nag-ibanan, gamit ang holer kaniyong suspect, nagduman sinda sa lugar. And then, duman po sa lugar, nag-inuman pa sinda, nag-inuman pa. As in, sabi ka yung suspect, yung manggaray, hinapiya, pinahado ka ng garay ni yung biktima. Hanggang sa gusto niyang hiroon, ini yung biktima, alagad, dahil po daan nagtugot, ini yung biktima, nag-iwal sinda, na itulak kaning suspect si biktima hanggang nahulog duman sa may tubig, sa tulay. And then po, nagparakuraw, ini yung biktima, yung naghagad tabang, binaba kaning suspect si biktima duman sa pagkakahulog, as in dinambahan, as in nilublog ang payo duman sa putikan sa tubig hanggang sa di na naghangot na naghihiro. Yun po to. And sige na po, nagdulag, nag-ulik muna si suspect sa ng harong, nagbulos, nagkarigos, naghalik, partiyan kan mga pahayag ni Police Captain Albert Hobin matapos na makaulay ang suspetsado matapos ni madako. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Comelec Naga asin NCPO magtatarabang-tabang sa ipapasudod na ganban. Boyet Padere sa detalye. Dagos ang tarabangan kan Comelec Naga asin Naga City Police sa pagpasunod kan Comelec ganban bilang parte kan paabuton na eleksyon mo niya na Mayo. Sigun kay Attorney Mike Julia Jr., Comelec Officer kan Sudad, Mayo pama na ereko na pagbalgar sa nagahuli sa regular na Comelec checkpoint kan mga autoridad. Sinabi pa kainin na nagsumiter ng report ang mga pulis sa opisina lapit sa mga kaganapan sa pagmonitor sa bilog na simana kung sahin yaunan sa endang performance kung igwang nakitar, kung igwang nadakop, pumayo, urog na sa mga biyahero na may saliring behikulong tikmamaneho.
siguro man kan opisyal na maray man na napapasul ang tamang gibo sa checkpoint, mayo man subot na balgar na karapatang pantao ang mga autoridad sa pagpasunod kan ganban sa syudad. Para sa BBS News, Buhet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. NRB Bicol nagpagirumdum sa Isayman na naglalaog nag-iimplementar ng proyekto asin aktibidad sa mga deklaradong protected area sa Kabikulan. Darrell Banya sa detalye. Piglinaw ni Attorney Rodil Supsup, ang Assistant Regional Director for Technical Services kan NRB Bicol, na kinakaipuan magkonsulta asin magkuan na mo na nin clearance sa Protected Area Management Board kan sa indang opisina ang si Isayman antes na magbugtak ng mga proyekto as in development project sa mga lugar na ipigdeklara na protected area kan Department of Environment and Natural Resources. Tinawan doon ni Supsup na ang mga lugar na ipigdeklara ang protected area ang prohibido kan lay ninhuli man sa unique, physical as in pagiging biological diversity kan mga ini. Maatubang sa magabat na kaso ang si Isayman na madadakop na nagraraot, nagigibunin mga aktibidad as in human exploitations sa daing mababa na 120 lugar na ipigdeklarang protected area sa bilog na nasyon, 19 digdi ang gikan sa Kabikulan, kung saan ang 12 ang uminagi pa sa legislasyon kan Kongreso. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Mga Municipal Agricultural Officer sinugo kan BIFAR na irehistro ang mga saradit na mga parasira na target na maayudahan. Boss Okay Isminda sa detalye. Pinagsugo kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang mga mauuan mga Municipal Agriculture Office sa tanganing saro-saroon ang mga saradit na mga parasisira sa pangpangkang kadagatan, particular dyan sa may partikan Lagunoy Gulf, asin sa mga banwaan dyan sa partido area. Ini matapos na maresibikan opisina na nagkakapirang mga parasira ang nagrereklamo ning huli sa desindang nakabali sa mga ayudang ipinagtataukan na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na pag-arman na kadaklan sa mga parasirang nagrereklamo itong mga parasira na dahil nakaristro sa mga municipal agriculturista kan na mga banwaan. Kabali sa mga banwaan na pinagpangaranan, iyo na banwaan kan na Lagunoy, presentasyon Gachi Torena Karamuan asin banwaan in tinampak Camarinesora na igwanin mga parasira durante kan nagkaigwanin mga ayuda ini anday nakapali na nagkaigwapanin na mga sabi-sabing pinagapipili alagad na pag-arman kan opisina kan BIFAR na ang mga nagrereklamo iyo itong mga parasira na dahil nakaparistro o dahil nakalista sa mga Municipal Agriculturista Office. Dagdag na bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Oscar Ismenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Yan tabi Kakamping Junan mga bareta. Gikan digdi sa Broadcast Center ka 91.9 BBS FM Naga. Para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Salamat, Junel, mga pakinibahal dyan sa BBS FM. Oras siya itong kanyang matugang. Alas 6:39 na. Mabalik tulos kami para sa mga ultimong bareta dyan. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Top performing governor sa Luzon na may satisfaction rating na 68% basado sa Youth Satisfaction and Trust Rating Survey na ginibo kang Institute for Global Education, Exchange and Internship Incorporated kan nagtalikod na Nobyembre 15 sundong Desyembre 15 kanakalis na taon 2024 sa 10,000 na youth respondents. Sinabi ni Governor Luigi Villaferte na bilang sarong public servant asin hoben aram niyang maray ang importanteng aram niya na importanteng badangog ang boses kan mga jóvenes. Mientras tanto matugang
Pinapanhidali na ni Congressman Elry Villaferte kan 2nd District kan Camarines Sur asin pamayo ka National Unity Party sa Department of Agriculture ang pagkataon ng libreng bakuna laban sa African Swine Fever. Tinawandong kang kongresista ang importansya na marikas na mahidali ang marikas na mapadali ang populasyon kang urig sa Pilipinas tanganing mababa ang presyo kan karne kani sa mga lokal na merkado. Sigun pa kay Congressman Elry, ang backyard growers kumpwesto ning 70% sagot 80% kan lokal na produksyon kan urig. Sa datos man kan Bureau of Animal Industry sagud kan nagtalikod na Enero 10 igwang kaso ning ESF sa 34 munisipyo asin 11 probinsya. Ang Pilipinas ikasampulong pinakadakulang konsumidor ning karne kang urig, ikawalong pinakadakulang producer asin ikapitong pinakadakulang importer ning karne kang urig. Sa nakalis na pagdagog kang Quinta Committee kang Kamara de Representantes, ipinahayag ni Department of Agriculture and the Secretary Designate for Livestock Constante Palabrica na nagtao ang Food and Drug Administration ning permit para sa monitored release kang bakuna laban sa ESF. Gabos na bakunang nasa posisyon kan Bureau of Animal Industry ang tinutukan na mabakunahan ang mga urig na libre. Lampas 400 pesos ang sarong dos sa alagan itinataong libre, sabi ni Palabrica. Sigun man sa report, nagbakal ang gobyerno ng abot sa 500,000 doses ng anti-ESF vaccine, nagibok ang ABAC ESF Live vaccine kan Vietnam. Sa iba pa nitales ka mga baratan yatong ngunyan, liwat na ngapudan ang liderato kan PNP sa Bicol sa mga gun owners na isuko na sa mga armas na paso na ang mga registration. Ipinahayag ni PRO 5 Director Police Brigadier General Andy Dizon ang sinambit ng mga gun owners pwedeng mag-turnover ka sa mga badil sa mga istasyon ng pulisya para sa magkakaroon security asin compliance sa nagpapadagos na election gun ban. Ipiniliwanag niya na mga badil na pig-surrender ka mga gun owners mabawi oras na pig-renew ang sa indang mga lisensya. Napagaraman na pun kang Enero 12 sa Gudkan Pizza 26. May 62 na assorted firearms na kadaklan mga kalibre 31 revolver, kalibre 45 pistola, 9mm pistol, asin shotgun sa unpig turnover na sa PNP. Mientras tanto, may apatman na arestado huliman sa pagbalga sa nagpaparagos na gun ban. Ang PNP, paragos man, ang pagpautob din na mga Comelec checkpoint basado sa Election Resolution number 11067 na epektibo ka nagtalikod na una madanay sundong Hunyo 11 ngunyan na taon. Pareta sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Porsigido si US President Donald Trump na tanggalon ang mga transgender sa militar. Hindi matapos na ipahayag ni Trump na mapanawa siya ng duwang executive order para man sa programa kaning tanggalon ang diversity, equity, as in inclusion sa military base kan Estados Unidos. Ipinagabawal ka na sabit ng executive order ang mga transgender na mag-service sa US military kasabay kan pagtunaw sa direktiba ni dating President Joe Biden na nagtutugod sa mga transgender na mag-service sa militar kanang talikod na 2021. Higutan man kan executive order ang patakaran sa paggamit ng mga pronoun as in gender identity sa militar. Mientras tanto, batugang sa baretang sports, dahil nagpadaog ang mga Bicolanong riders na produkto kang Camarines Sur Water Sports Complex sa nangyaring 2025 IWWF Asia and Oceania Cable Wakeboard and Wake Skates Championship na gilibo sa Deca Waters Wake Park, Clark, Pampanga, karakterikod na Enero 24 sa Gunda 26. Ibinulsa ang silver medal ni Susana Shane Sacramento na nag-second place sa Master Ladies Wakeboard category. Mientras tantong nag-ikatuluman si JP Canuto sa Open Men Wake Skate category. Mientras tantong si Marvin Tusio nagsungkit ng third place sa Masters Main Wakeboard category. Ansa ng trayumpo, simbolo kang pagmaigot asin tibay ka mga Bicolano sa wakeboarding. Apora kaya nasungkit man nila ang duwang gold awards sa team overall categories
para sa Asia as in Asia Oceania Championship. Kakampi Network News. Yan na po mga balita na natabiyanan sa Kakampi Network News. Kunyan pong adlaw na Biyerkules 29 kang bulan ng Enero taon 2025. Mga balita na natabiyanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringkudada, 99.3 KM Kakampi Partido as in sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Natabiyanan naman kami via online sa samuyang FB Live. Sa pangarang mga bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Kaya bago ko sa Palma sa lado teknikal, nagbo-broadcast on-air online, hali po rin sa studio, kan Kakampi Kamsur Online sa Naga City. Ako si Jun Bernas. Mabalos ka sino pagkatabay. Good morning. WEB-FM Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsur. PBS FM.